Good morning po sa bawat isa sa inyo lahat. Ayan. Sabihin nyo nga sa katabi mo, ismailan mo nga na isang magandang smile, pampagana. Okay? So kung pupunta raw kayo sa isang service and you are looking to what kind of speaker mag-speak, sometimes you will get disappointed. At kung yung music ang pupuntahan nyo sa isang church, makikinig kayo, maingay, disappoint lang kayo. Pero kung ang reason mo rito, kaya pumunta ngayong Sundays, makinig sa Panginoon, you will never get disappointed. Amen? So, ngayong umaga pong ito, we are now, nasa second week po tayo ng ating series, The Power of One. So, kung ikaw po ngayon ay bagong dalo rito sa ating church, guess what? Pangalawang series na po namin. Matatapos na po kami. So, humabol po tayo. So, The Power of One, ibig sabihin lang po nito, last week ay, in-explain ni Pastor Pablo sa atin kung ano po yung, may mga bagay tayo na dapat unahin sa buhay natin para natin harapin ang bagong taon, which is itong 2015. Pastor Pablo shared last week, it's about the foundation and finishing. You know, bilang mga Kristiyano, mahalaga, very basic po sa atin, ang pundasyon. That's why, kaya tayo nagpapatayo ng bahay for us, magkaroon tayo ng shelter, hindi tayo maapektuhan ng bagyong darating. Pero kung ang foundation ng buhay mo ay marupok, ay talagang makakaasa ka na talagang ilang linggo lang, ilang buwan lang, ilang taon lang, magugulo ka na. That's why foundation of our life bilang mga Christian is very, very important. Pangalawa na lang po yung finishing. That's why in the picture, makikita nyo po, isang napakalaking lugar na bubuhusan nila, patitibayin nila yung foundation so that magkaroon sila o it gives a good result of the construction. That's why, pag maganda po ang pundasyon ng isang structure, maganda po ang naibibigay na building na to. That's why this tower called Burj Khalifa in Dubai, I've been there, pinicturean ko po kahapon talaga yan, para lang po sa inyo. At talagang siya po yung pinakamataas na tower ngayon. And lo and behold, tandaan po natin na darating ang panahon, it will last. Mapapalitan po yan. Marami pang magtatayo ng mga ganyang mas matataas pang tower. Meaning po, the power of one is, ano ba yung kailangan nating gawin bukod sa pag-establish ng foundation bilang mga Kristiyano that will last an impact sa buhay po ng bawat isa sa inyo. Because this 2015, alam po natin na talagang marami tayong gustong gawin. Marami tayong gustong subukan na talagang hindi natin alam kung magtatagal ba to or pansamantala lang. Dahil pinag-uusapan natin yung finishing, yes. Siguro marami mga nanay dito na talagang nung araw, pag nalagyan mo ang bahay mo ng ganitong klaseng picture, iba ka, mayaman ka. Ano? Siguro kung may ganito ka klase sa bahay mo, talaga pagpasok mo ng dining, makikita mo yung ganitong klaseng picture. Aware ba kayo? Nakaka-relate po. Ano yung mga bahay na may ganyan? Sa dining room, yung iba, kutsarang malaki, nagawa sa kahoy, tinidor, gawa sa kahoy. Pag may ganyan ka nung araw, mayaman ka. Okay, pero it will last. Hanggang ngayon, hindi na natin nakikita. Si Justin Bieber na lang ang naka-display doon sa dining area natin. That's why, marami tayong sinubukan nung araw na akala natin magtatagal, pero finishing lang. Tatapos din, may hangganan. Yung iba naman mga nanay, sinubukan magkaroon ng mangolekta ng mga different gadgets during their time in 1980s. At ito po yung mga gadget nila, ibang klase. Ano, mangolekta ng Tupperware. Talaga, sabi nung iba, anak, huwag mo nang pansinin niyang ninang mo. Huwag ka nang mamamasko sa ninang mo. Ano, bakit nanay? Ang bait-bait ni ninang. Huwag ka nang mamamasko sa ninang mo dahil hindi niya sinauli yung Tupperware. Ano? Yung iba pinag-aawayan pa. Ang galing, yung gadget natin. Pero hindi nagtagal eh. Ano, napalitan, marami nang nagbago. And that's why, ang napakahalaga po sa atin na kung tayo haharapin natin, kukunin natin, i-claim natin yung mga declarations natin this 2015, very important po, bilang mga Kristiyano is ma-establish natin na ang gagawin nating una, it will last forever. Amen. That's why, may mga lalaki nga din, this 2015, gustong subukan naman yung mga ginagawa ng babae. Kasi uso ngayon, yung mga babae naman ang gumagawa ng gawaing lalaki. Tama po ba yan? May nakita ho ako, truck driver, bus driver, babae. Pero natatawa ko, pagkita ko sa internet kahapon, nakita ko to, gusto niya subukan na magpa-breastfeed ng bata, iba class. Hindi po imposible para sa mga lalaki ang magpa-breastfeed. Kung bibili ka lang ng gatas, idikit mo dito, i-take mo, pwede na yon. Natawa na. Ayun, isa, ano ba yun? Natawa na kayo. Okay, so before we start our message, gusto ko lang po kasi ma-connect kayo bawat isa sa atin, no?
My first question this morning para po sa bawat isa is, anong style mo sisimulan ang 2015? Why? Because lahat po tayo rito, iba't ibang style ang gusto natin gawin para maging successful this 2015. Tama po ba? Gusto ko pong isipin nyo kung ano po yung style na pwede nyo gawin. At habang iniisip nyo yun, pwede ba tayong tumayo lahat and let's pray. Father God, we glorify your name this morning. And we ask your wisdom, we ask your understanding, Father God, for us to be able, Lord, to grasp, Lord God, your promises, at the same time, your word, for us to be rooted, Lord God, in your word, Father. Marami po salamat, pagpalain niyo po ang bawat isa. In Jesus' name we pray, Amen. Okay, tuloy po tayo. Anong style mo sisimulan ang 2015? May magsasabi ba rito, sisimulan ko ang 2015 ko ng Gangnam Style? Hindi na pwede yun, tapos na yun. Sisimulan ko ang may re-recommend po ako sa inyo. Magandang simulan, itong year 2015, yung ibang kakaibang style naman na ginagawa ng ating big boss, which is the Jesus style. Sabihin niyo nga sa katabi mo, Jesus style. Jesus style, yes, because this 2015, we are all excited for breakthroughs. This 2015, we are all excited for the promotions, we are all excited for ng mga bagong blessings na gusto nating makuha. Right? Lahat po tayo rito gusto ng blessings, tama? Taas mo ang kamay ng gusto ng blessing. Amen. Yung isa hindi nagtaas, tanungin natin, anong gusto mo? Curse? Gusto mo bang curse? Hindi. Blessing gusto mo? Okay. Lahat po tayo gusto ng blessing. And yun po yung paraan para makuha natin yung blessing na to is to do what Jesus do on the desert. Nung panahon po na itinempt siya ni Satan, at doon po pagkatapos doon, nag-umpisa na ho ang kanyang breakthrough bilang minister. That's why in this year, maraming sinasabi natin, that I'm ready to go. Yes, I'm ready to run this 2014. I'm ready to accomplish so many things. And of course, yes, there are land to inherit. May promises po si Lord sa atin, sa buhay natin. But ang problema, pag hindi ho natin ginagawa itong Jesus style na to, ang mangyayari ho is paliko-liko ho lang yung magiging directions natin sa buhay. Kung makukuha mo ang pagpapala ng Panginoon, for 1 month lang ang binigay sa'yo ng Lord, kung hindi mo alam ang Jesus style na to, aabutin ka ng 1 taon. Kapatid, our God promised the land for us, the blessings na para po sa atin. That's why ngayong taong ito, marami tayong question. Ano ba ang kailangan nating unahin? Ano ba ang kailangan kong gawin? So, just believe that this 2015, it is your season. Sabihin nyo nga po, it is my season. 2015, it is my season. That's why, ang kailangan nating unahin to give us a lasting impact is unahin natin kung ano yung ginawa ng Panginoon sa buhay po natin. Because there is a sense of expectation, so much more expectation this 2015 sa buhay po natin. Now, nagkalat po ang breakthroughs. Nagkalat po ang mga success. Kukunin na lang po natin yan. Ang problema, kaya hindi natin makuha, hindi natin alam na ito na pala ang breakthrough ko. That's why, I can tell you this morning that you can choose your breakthrough. Amen? You can choose your breakthrough. Ang Diyos lamang po ang nag-bless, ang Diyos lamang po ang bahalang magpala doon sa breakthrough na gusto mong mangyari for the future. If you're a student right now, at ang gusto mo is maging excellent ka sa klase mo, now you can choose to be an excellent student. Kung ikaw naman po ay mother, gusto mo talagang maging excellent mother or maging best mom sa mga anak mo, you can choose that. At ibe-bless po ng Panginoon yan. Pero, kung ang pangarap mo ngayon 2015 ay mamatay na yung taong pinagkakautangan mo para hindi ka na makabayad ng utak, guess what? Hindi po mangyayari yun kasi it is not inside in God's parameter. Kailangan po, itong mga babalakin natin ngayon, paplanuhin natin ngayon, it should be inside in God's parameter. Kung ikaw po ngayon na estudyante at sinasabi mo, Nay, sana, ngayon 2015, marami kang mautang. Ngayon 2015, sana marami kang mahiram pera para tuloy-tuloy ang pag-aaral ko. I don't believe in that, but I rather believe that this 2015, God wants you to be debt-free. Gusto ng Panginoon na makawala ka sa mga utang mo ngayon 2015. If you will choose your breakthrough, God will bless your breakthrough. Basta kailangan po, it is inside in God's parameters. Pastor, kanina ka pa breakthrough ng breakthrough. Hindi ko naintindihan yan. I-define natin ang breakthrough. Breakthrough means it is
an instance of achieving success in a particular sphere or activity. I want you to focus on the word success. All of us here, kaya ka nag-aaral ngayon because you want to be successful someday. At some of us here, successful na tayo. That's why yung breakthrough, hawak-hawak mo na yan. Ano? Ang gusto lang ng Lord is pagpalain, i-bless yung success mo. Ang sabi ni T.V. Smiley, the choices we make about the lives we live determine the kind of legacies we live. You need to decide right now what kind of legacy ang gusto mong magkaroon sa buhay mo. And now that's the time God will honor your plans as long na nakapaloob po ito sa parameters ng God. Tayo po mga Pinoy, we have so many choices. Ano bang gusto, pagka-graduate mo ng high school, ano bang gusto mong kunin? Ano? Ang tangkad-tangkad mo, gusto mong maging nurse, pero pwede kang maging basketball player. Gusto mong maging doktor, gusto mong maging soldier, gusto mong maging architect, engineer, so many choices po ang nakaabang po sa ating mga Pinoy. Totoo po ba yun? Talagang gustong-gusto natin talagang maraming choices. Pamimili ng girlfriend, gusto mo ang daming choices. Pamimili ng asawa, isang asawa lang. Ano? Ang dami nating choices. At para po patunayan sa inyo na talagang ang mga Pinoy magaling sa choices, nakakita po ako ng isang billboard. Ito po yun. Ang daming choices. Number 1, putlong. Talagang putlong ang pagkakasulat. Ang tindi, no? Ang galing ng wisdom. Meron ba? Hamburger. Nakabili nga ng hamburger. 15 pesos. Cheeseburger. Saan ka mo nakakita nito? Ang may-ari siguro nito si Cheese Escudero. Ham and cheese. Ham and egg. Pabili nga po ng ham and egg. Ham and egg, ham and cheese, burger with cheese, double patties. Ang tindi, no? 22 pesos and egg sandwich. Na kaya mamaya malilibre ako, pupunta tayo sa Greenwich. At hindi, no? Ang hilig natin sa mga choices. Right? Kasi nga po, we are being bombarded for 400 years ng mga Kastila, sinakop ang mga Pinoy, at ang daming pagkakataon, ang daming choices na in-offer sa atin. Kaya ang culture ng mind natin is nakapattern po sa kanila. That's why, ngayon 2015, ang sabi ng mga kaibigan natin Chinese, this is the year of the sheep. Right? And many of us here, talagang kung naniniwala ka sa mga ganitong klaseng kultura o tradisyon, your plans, your future, are already planted on that kind of animals every year na nagpapalit po tayo ng taon. But I tell you, I rather put my future, I rather put myself, I rather put my plans to that, not to that sheep, but to the shepherd and to the word of that shepherd. Doon sa salita ng pastol, dahil ito, hayop lang to eh. Pero kung ibibigay po natin ang plano natin ngayon, 2015, doon sa mismong shepherd ng buhay natin, hindi ka po maliligaw. And I want you to self-check po ngayong umagang ito. Time to self-check po tayo. Lahat po tayo rito may desisyon. Lahat po tayo rito may gustong gawin. Actually, yung iba nakaplano na nga ngayon. Hindi ba? Naunahan mo pa si Lord magplano. Lord, gusto ko ng Vios. Lord, sasagutin ko na siya. Ano? Sasagutin ko na siya ngayon, Lord, ngayong 2015, pag nilibre ako ng Coke sakto nito, sasagutin ko na to. Ano? Inunahan pa natin si Lord magplano. Pero it's time for us to self-check our motives, our plans, and our breakthroughs. Time to self-check, simple lang po yan. 3 lang po yung ibibigay ko sa inyong parameters. No? To self-check yung plans natin. Dapat po, according po yan sa God's way. Amen. Kung ano po yung dapat yung sinasabi ng Lord, kung pasado sa Panginoon yan, gawin po natin yan. Another thing is, it should be according in God's Word. Basta nasa Bible. Ano? Gawin po natin yan. Pastor, okay lang ba tayong umiyak ako buong 2015? Okay lang, kasi sabi sa Bible, Jesus wept. Then, yun lang yung alam mong verse sa Bible. Then, according to God's will. God's way, God's word, God's will. And sometimes, your breakthrough, it's not only for your own consumption. Hindi lang po minsan kasi, ikaw lang yung nakikinabang sa success mo. Pwede yung success mo ay pakinabangan din ng ibang tao this 2015. Maybe, you are the missing link sa buhay po ng ibang mga kaibigan mo, kaibang kamag-anak mo sa buhay nila. That's why,
Inihanda ng Panginoon yung promised land for you, for us. Inihanda ni Lord yung pagpapala para po sa atin, para kunin na natin. Kanina pa po tayo inaabangan ng pagpapala kung alam lang natin kung paano kunin itong blessings na ito. That's why sabi ho sa Number chapter 13, verse 33, ano ang sabi ho dyan? So they spread this bad report about the land among the Israelites. The land we travel, true and explored, will devour anyone who goes to live there. All the people we saw there were huge. Nung inispy po ng mga espiya, yung promised land, ang nakita po nila is yung mga kalaban, yung mga problema doon sa promised land. Yes, God prepared that promised land for you, for us, pero teka lang po, there are always giants po sa promised land natin. Maybe those giants is your wrong mindsets. Kailangan po natin i-cultivate, itama yung mindsets natin ngayong 2015. Because God is always open the doors for you for breakthrough. Kailangan lang ho nating maramdaman. That's why, as we go on in this study, sana po ma-embrace natin, ma-challenge tayo doon sa paraan na gustong gawin ni Jesus para sa atin, para magawa ho natin kung ano ba tong Jesus style this 2015. As I say, God always open breakthroughs. As you remember the story, nung pinuntahan ni Jesus si Simon, si Peter, tanghaling tapat, nagliligpit na si Peter ng kanyang mga net, kasama yung mga fishermen, tanghaling tapat po to, at wala po silang nahuli. Now, this is Jesus, papunta doon, sabi kay Jesus, at ang sabi ni Jesus kina Peter, sabi ni Jesus, Peter, mangisda tayo. Tanghaling tapat. Then I imagine, siguro ang sabi ni Peter kay Jesus, shucks, ano ba, karpintero nga to talaga. Hindi marunong mangisda. Tanghaling tapat, makikita tayo ng isda. Pero you know, on that situation, Jesus is opening the doors for breakthrough for Peter. That's why ang tanging gagawin lang ni Peter is sumakay ulit sa bangka at pumunta sa dagat at sundin ang ating Panginoon. At we know the story. 2 bangkang punong-puno ng isda ang kanilang nahuli. Because he followed what God commanded, what Jesus commanded to him. And that is breakthrough. That's why we need to remove the old mindset po natin. Kung hanggang ngayon naniniwala ka pa sa swerte, tanggalin mo na po yan. Kung hanggang ngayon naniniwala ka pa sa mga santo-santo na yan, it's now time for us to change the new mindset. Because the Bible says, God cannot put a new wine into an old wineskin. Amen. Then if you want your breakthrough to become true sa buhay po ninyo, you need to fight for your breakthrough. Sabihin nyo nga po, fight. You need to fight. Galit talaga. Ulit, sabihin nyo nga po, fight. Okay. You need to fight for your breakthrough. Dahil kung hindi mo lalabanan, ipaglalaban yung gusto mong mangyari ngayong 2015, ay nako, kawawa ka kay Satanas. That's why we need to fight our breakthrough. And what is your plan this 2015? Sabihin mo, Pastor, hindi ako makarelate sa sinasabi mo kasi ang plano ko, nagawa ko na. Advance ako magplano. Ang pinaplano ko ngayon, yung gagawin ko 2016. Pero what if, what if 2014, baksak-baksak ka sa mga grades mo kung ikaw ay estudyante ngayon? And now your plan for this 2015, ayusin yung mga grades mo at maging excellent ka, maging the best student ka sa klase mo. And what if, noong 2014, sira ang relasyon mo sa anak mo kung ikaw ay magulang, sira ang relasyon mo sa asawa mo kung kayo ay mag-asawa, and now you are decided to restore, to have a good relationship, family relationship po, ngayong 2015. And what if you are a professional right now, you want to be promoted, o yung promotion na sinasabi natin. Maybe this is your plan for this 2015. And maybe, your plan is to have a good ministry. That's why natutuwa po tayo dahil I want to report to you ngayon na meron na po tayong jail ministry. Amen? Meron na po tayong jail ministry na ginagawa ko sa Teresa. Kaya po kung sino yung gustong makulong, sumalam po kayo kay Kuya Rene. And it's because we have so many plans, good grades, family relationships, promotions, ministry. Tandaan ho natin, alam ho ni Satanas yan. Tingnan nyo yung katabi mo. Sabihin mo, alam ni Satanas yan.
Alam ni Satanas ang plano mo. That's why he make double time for him na harangan po yung mga breakthroughs natin ngayon. That's why kung hindi natin kilala si Satanas, wala. Malulusutan tayo ni Satanas. That's why kung hindi, dahil minsan ang mga nanay, ang kilala lang si Satanas, yung asawa nila, yung tatay mong parang si Satanas. Madalas marinig ng mga anak natin yan sa bahay. So we need to know who is the enemy. Hindi po yung asawa mo, hindi po yung biyanan mo, hindi po yung kaibigan mo ang kaaway mo, kundi si Satanas po ang kaaway natin. That's why minsan, ang pagkakakilala natin kay Satanas, ang pagkakakilala natin kay Satanas, parang ganito lang siya, cartoon character, kulay red, dilawang sungay, may fish fork, tinatawanan lang natin. Minamaliit lang po natin si Satanas. Question, sino ang mas magaling? Christian o si Satan? Sige po. Sino mas magaling? Si Satan o si Christian? Huwag niyo pong maliitin si Satan. Dahil marami na pong mga Kristiyano ang nagulpi nitong si Satanas na to. That's why, doon sa Matthew, talagang miski si Jesus, tinry niyang tirahin. Pero hindi siya nanalo. Iyon po ang pagkakakilala kasi natin kay Satan. Parang manika, cute-cute, pero hindi natin alam na talagang sobrang lakas at sobrang galing manggoyo nitong demonyong ito. Okay? That's why sabi ni Billy Graham, don't think of Satan as a harmless cartoon character. Wag po natin isipin na si Satan ay parang stuffed toys lang. Ano? With the red suit and the pitchfork, he is very clever and powerful. And his unchanging purpose, yung kanyang plano ay hindi nababago na ito ay ikaw ay patayin, wasakin, at sirain at nakawan. Iyan po yung plano ni Satan. His purpose is to defeat God's plans. His purpose is to nakawin yung breakthrough na para sa'yo so that maghirap ka for life. Ayun po yung sinasabi ni Billy Graham. That's why we need to be alert. Kailangan po natin pag-aralan kung anong klaseng kaaway, kung anong diskarte nitong si Satan para tapatan natin. Ano? Sabi po ni Pastor Pops Junicio during his speak sa AGR, may favorite pong nakawin si Satan sa inyo. Tignan nyo yung wallet nyo ngayon. Hindi po pera. Salvation, hindi na po nanakawin ni Satan yan. Hawak na po ng Panginoon yung salvation mo. Ang gusto pong nakawin ni Satan, tandaan niyo po ito, sabi ni Pastor Pabs, isa lang ang favorite nakawin ni Satanas sa isang Christian, ito ay malimutan niya ang salitang buhay na kasiyasiya. That's why there are so many Christians ngayon na okay lang magutom basta nagsoserve. There's so many Christians ngayon, 24/7 sa church, sira ang testimony sa bahay because gusto kong mag-serve sa Lord. Malimutan mo na ang buhay na kasiyasiya. So pinangako po ng Diyos sa bawat isa sa atin yan na magkaroon ka ng buhay na masagana. Yun po yung gustong talagang nakawin ni Satan. Kaya kung mananakaw natin to at hindi tayo aware, mawawala at patuloy po tayong lulubog at yung breakthrough na para sa'yo, babay. Babay na. That's why may plano po ang Diyos at may plano si Satan. Tingnan po si Satan. Si Satan po, lagi siyang kontra. Ano? Kaya pag may mga taong laging kontra sa plano mo, baka may spirito ni Satanas yun. Tingnan ho natin. Meron kasing God's plan and Satan's plan. Pag sinabing God's plan, ito po yung gusto ni Lord sa'yo is malayo ang marating mo. Tama? Malayo ang marating mo. Makarating ka ng London. Malayo. Lumipad ka ng maganda. Ang gusto naman ni Satan is wala kang marating. Ang gusto ni God, maging magandang patotoo ka. Ano? Hindi ka nangungutang, hindi mo inuutangan yung mga cell leader mo. Hindi ganon. Ano? Maging magandang patotoo ka because ang gusto naman ni Satan is hindi ka maging totoo ngayong 2015. Ang gusto ni God ngayong 2015 is magkaroon ka ng kasiyasiyang buhay, pero ang gusto ni Satanas ngayong 2015 is magkaroon ka ng kahiyahiyang buhay. That's why, ang plano po kasi ni Satan is, strategy ni Satan po is to divide and conquer. Gusto niya laging hatiin. Sa family mo, ang gusto niya ni Satan, pag-awayin kayo mag-asawa, then he will conquer. Ang gusto ng ni Satan sa trabaho mo, mandaya ka sa trabaho mo, then he will conquer. Satan's strategy is to divide and conquer.
Ang hirap po, labanan. Pero don't you just wish na pag-attend lang po sa church natin ay parang kaya natin kagad talunin sa Satan. No, nagkakamali po tayo rito. Don't you just wish na pag nagpe-praise and worship ka, tumataas ka ng kamay is, pagkatapos mo mag-worship is, kaya mo nang talunin sa Satan. Minsan ganun po yung iniisip natin. Na ang pag-attend ng Sunday, pag-attend ng Friday ng youth, pag-worship, ay wala po akong masama sa pagtataas ng kamay. Gusto po natin yan. Pero kung ang thinking mo lang is magtataas ako ngayon ng kamay sa worship para hindi na ako singilin nung may utang sa akin. Hindi na yung pinagkakotahan ko. No. Tapos naalala ko po yung kwento na kaya niyo po si Mang Robert. Si Mang Robert po, is kasama yung kanyang mga tropa sa isang club, sa isang inuman, kasi meron doon na happy hour at meron hong lonely hour. So, nagiinuman sila doon, then happy hour na doon, inabot na sila ng lonely hour kasi mamahal nga yung beer. Ngayon, sabi nung magbabarkada, tara pare, sa bahay niyo lang tayo. Sa bahay niyo lang tayo, doon lang tayo. Naku, hindi pwede sa bahay namin. Matapang yung asawa ko, papagalitan, mag-aawayin ako ng asawa ko. Hindi, kaya mo yan. Yung kakukulit, napunta sila sa bahay ngayon. Na-challenge si Mang Robert. Sabi ng Mang Robert, pagdating sa bahay, kumatok sa pinto. Pagkatok sa pintong ganyan, pagbukas ng pinto, nakita niyo yung asawa niya, si Aling Huling, nakaganon. Yan. Para mga nanay natin, nakaganon. Then, ang ginawa ni Mang Robert, tinaas lang niya yung kanyang kamay. Then, si Mang Huling, alam niyo, sabi ng Mang Huling, pumasok sa kwarto. Sabi ng mga kasama, ang galing mo pare, ibang klase ka, tinaas mo lang yung kamay mo, pumasok na kagad yung asawa mo. Yung pala may nakasulat sa kamay, mamaya na dear, nakakahiya. Di ba? Yung pala ang laki-laki, may nakasulat pala, mamaya nakakahiya, o mamaya mo na ako pagalitan. Don't you just wish na hindi lang sa pagtaas ng kamay natin kailangan natatalo si Satan eh. We need to do more. We need to accomplish more. We need to take an advanced step para po natin matalo yung ating mga kaaway. Because Satan's strategy is to divide and conquer. And Satan's methodology is lumaban ka sa paraan ng gusto niya. That's why yung word, nag-ooperate po siya, pag chinismis ka, ichichismis mo rin. That's why yun po ang gusto ni Satan. Labanan mo ang kapwa mo sa pamaraan ng gusto niya. Pag siniraan ka sa asawa mo, siraan ka rin. Pag nagtampuhan kayo ng asawa mo, hindi ka pinapansin ng asawa mong babae, ang gagawin mo, same. Hindi mo rin siya papansinin. Because Satan methodology is lumaban ka sa paraan ng gusto niya. Kung sinapak mo yung isang tao, ang tendency mo, sapakin mo rin yung taong yan. Kung hindi ho natin alam yung ganitong klaseng methodology ni Satan, mahuhulog po tayo sa patibong. Amen? That's why in 1 Peter chapter 5 verse 8, ang sabi po rito, stay alert, watch out for your great enemy, the devil. He prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Satan is very sober. Inaantay ka lang niyang mahiwalay sa mga kapwa mo Kristiyano. Kung hindi ka malakas, kakainin ka niyan. That's why God promises so many breakthroughs po sa buhay natin for us to be aware na kung hindi ko aalagaan ang aking espiritu, nandyan ang kaaway para agawin itong pagpapalan na dapat para sa akin. Pastor, sino ba ang kalaban talaga namin? Oo, sabi mo kanina, hindi yung asawa ang kalaban ko, hindi yung asawa ko, hindi yung biyanan ko ang kaaway ko. Sino ba talaga, Pastor? Tell me, Raymond, sino ba talaga ang kaaway ko? You know, ang sabi ho ng Ephesians chapter 6, verse 17, for we do wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, and against spiritual hosts of wickedness in the heavenly place. Hindi po yung body ang kalaban ho natin. That's why kung mahina po ang espiritu mo, hindi ka nagbabasa ng Bible, wala kang devotion, hindi ka nag-church, church ka lang pag may activity rito yung anak mo, ayan, yari tayo dyan. The spiritual forces po, yung kalaban ho ng bawat isa sa atin. So that's why, very important po sa atin talaga yung Jesus style. That's why ito na po yung Jesus style na ipepresent ko sa inyo, yung ginawa ni Jesus. The importance of prayer and fasting. This coming week, from Monday to Saturday, tama po ba, Pastor? Saturday 2016. Monday to Friday,
Okay, magkakaroon po tayo talagang challenge or activities para po sa atin. At nawa, maging excited po kayo rito. The importance of prayer and fasting. Ngayon, kung ikaw ay, Pastor, hindi na ako kailangan mag-fasting kasi ang payat-payat ko na. No, hindi po yun. Hindi po yung katawan mo ang isasatisfy mo, kundi yung espiritu natin where we are in prayer and fasting. Pastor, ting-ting na nga ako, magpa-fasting pa ako. No, kailangan mo talagang mag-fasting. No? Because the prayer and fasting, ang importance po kasi is, we sacrifice a desire of the flesh. Sinasacrifice natin yung gutom natin, sinasacrifice natin yung oras natin, hindi ka kakain, because we have a greater need of spirit. Si Satan, kung umatake, pa-espiritu. Kung mahina ang espiritu mo, lalamunin ka ni Satan ng buo. That's why we need to do the Jesus style for us. Yung spirit natin ay mapalakas. Iyon po yung ginagawa ng prayer and fasting. I remember the story po na meron dalawang ang tawag dito, tagaputol ng puno. May dalawang tagaputol ng puno. Isang batang tagaputol ng puno na papangalanan nating Abak at isang na mga medyo may edad na tagaputol ng puno na papangalanan nating, sino ba maganda rito? White. Okay? So, ito pong dalawang ito, talagang very expert sila sa pagpuputol ng puno. Ang lalaking puno ang pinuputol nila. Then, sabi ng bata, okay, kilala kita, kuya, isa ka sa mga na-record sa lugar natin na pinakamabilis pumutol ng puno. Talagang pag humawak ka ng palakol, ang bilis, putol ka agad yan. Pero hahamunin kita. Paramihan tayo ngayong araw na to na mapuputol na puno. Sabi ng matanda, sige, totoy. Then, nagsimula na ang contest, pumutol ngayon, nagsabay silang pumutol ng ganyan, ang bilis ng bata. Ang bilis pumutol, ang lakas ng bata eh. Malakas, masigla, full of energy. Yung matanda talagang kada palo, pak, laglaga pustiso, dampot. Kada pak, laglaga pustiso, dampot. So, maano yung oras, then nakita nung bata na siya nakakasampu na, yung tatay nakakapito pa lang. Imagine, siya yung pinakamabilis. At nakita ng bata nagpapahinga yung tatay. Nagpapahinga yung matanda. Sabi niya, ito, pagkakataon na to, putol siya ng puto, pak. At natapos ang araw, nung magbilangan sila, yung bata, naka 25 na puno, imagine, 25 na puno, yung matanda naman, naka 35 na puno. Nagpahinga pa to. Ngayon, sabi ng bata, tay, bakit ganun? Ikaw nagpahinga, ako, tuloy-tuloy. Pero sabi ng matanda, hindi mo ba alam, Totoy, na habang ako'y nagpapahinga, hinahasa ko yung palakol ko. Hinahasa ko yung palakol ko. That's why minsan sa atin po kasi, we are very strong and active ho sa mga gawain sa church. We are complete attendance po natin, pero hindi ho nahahasa kung ano po yung nasa loob ng buhay natin. That's why katulad ng matandang ito, nagpapahinga siya, he is doing a silent treatment po sa buhay niya, pero meron nangyayari sa loob ng taong ito. That's why the prayer and fasting, hinahasa po nito yung panalangin ng bawat isa sa atin. And I do believe lahat po tayo may prayers dito na gustong marinig ng Panginoon. That's why kung nagpe-prayer and fasting ka, ngayon, hindi na kailangan gumamit ni God ng earphone. Kung dati hindi ka nagpe-prayer and fasting, yes, and yet sinasagot yung mga prayer mo, it is because nag-earphone siya para lang marinig yung prayer natin. At ngayon, nagpa-fasting tayo, we were doing this Jesus style, hindi na kailangan mag-earphone para lang marinig ni Lord yung boses mo because it sharpens your prayers, our prayers. That's why I encourage po, itong buong congregation, wala pong exempted sa atin. We take this kind of activities and this kind of challenge for us because we need a better spirit ngayong 2015 na to. That's why, my third question for this morning is, are you working hard and yet the progress is very slow? Talagang trabaho ka ng trabaho pero hindi ka umaangat? You need to sharpen your spirit. You need to sharpen the axe so that maputol yung pagpapala sa buhay mo, bumuhos yung pagpapala sa buhay mo. We need God. Amen. Lahat tayo kailangan natin ng Diyos. At oo, nandun na ang Diyos sa atin, pero gusto ng Panginoon is,
gumawa ka ng hindi religious practices. Fasting is not a religious practices. We want to do lang yung Jesus style po, nagsinasabi ko po kanina. In Matthew chapter 17, verse 21, ang sabi ko rito, however, this kind of demon won't live except by prayer and fasting. Ang istorya po nito, nagpalayas po ng demonyo yung mga disciples, pero hindi po lumayas yung mga demonyo. Then, kinausap nila si Jesus, Jesus, ay, ginamit ko ang pangalan mo, in Jesus' name, lumayas ka, mga demonyo, hindi po sila lumayas. Then, nag-consult po sila kay Jesus. Pero ang sabi ni Jesus, however, this kind of demon, hindi siya aalis kung hindi kayo mananalangin at magfa-fast. That's why fasting is very effective po. If you want to gain grounds for your breakthroughs this 2015. In Matthew chapter 9, verse 15, Jesus replied, sabi rito, do wedding guests mourn while celebrating with the groom? Of course not. But someday, the groom will be taken away for them, and then they will fast. Now, I want you to focus, and then they will fast. Ngayon po kasi, hindi na natin kasama si God face to face. Hindi po natin nakakausap si God talagang, Lord, sabihin mo sa akin, ano ba kailangan ko talaga, ano ba gusto mo? Face to face, hindi mo natin nagagawa yon. But through prayer and fasting, it elevates our position. Para ho, spiritually, makausap natin si God face to face. That's why the power of prayer and fasting, it gives wisdom. Sabihin niyo nga po, wisdom. The power of prayer and fasting, it gives wisdom. Wisdom para po saan? We need wisdom, lahat po tayo. Minsan pinagpe-pray natin, Lord, bigyan mo po kami ng wisdom and knowledge. We are truly, alam ba talaga natin yung sinasabi natin habang tayo nagpe-pray? Prayer and fasting, it gives wisdom para po sa atin to choose wisely because there are so many choices na gusto mong gawin ngayong 2015. You need to pray and fast for you to have a wisdom to choose wisely and to choose godly. According to God's word, God's will, and God's way. Gusto ko pong i-connect dito yung mga nanay natin, no? Yung mga nabuhay ng 80s or 90s. Nung panahon ho natin, o panahon nyo, 1970s yata, o 80s, konti lang ang mga choices eh. Pag gusto mo manood ng telenovela, ang choices mo dalawa lang. Either manood ka ng Mara Clara or Ana Luna. Amen? Nakapanood niyo po ba kayo Ana Luna? Yung isa natatawa, mukhang nakaka-relate. Okay, yung iba naman, kung gusto mong comedy, dalawa lang talaga ang pagpipilian mo. Wala pang cable noon, wala pang dalawa lang talaga. Either John and Marcia or, hulaan nyo. School Bukol. Yan. Gusto natin dalawa lang ang choices natin nung araw. Pero ngayon, sa generations natin, there are so many choices. Pumunta ka lang sa 7-Eleven, bibili ka ng gatas, napakaraming gatas ang pwede mo piliin. Pwede, Lord, ano ba ito pipiliin ko? Choco na batok o batok na choco? Parang gano'n. Tinasara ko yan, ang batok ko daw parang choco. Ang daming pagpipilian. That's why we need wisdom. We need karunungan for us to get that breakthrough. Because yung breakthrough, pipiliin mo po iyan. Amen. That's why marami tayong successful personalities ngayon, marami tayong mga successful na kaibigan because they choose the right breakthroughs. They choose the right path para po doon sa tagumpay na iyan. Amen? The power and fasting, it gives wisdom to choose wisely and to choose godly. And in Proverbs chapter 1 verse 23, sabi po rito, pwede nyo pong lista, come and listen to my counsel. I'll share my heart with you and make you wise. I do believe that prayer and fasting, gagawin kanyang matalino. Although magugutom ang tiyan mo, because I do believe doon sa mystery ng empty stomach, although gutom yung physical mo, pero yung spiritually mo, busog na busog. Kailangan po natin kasing unahin yung spiritual natin. That's why, sabi ho ni King Solomon dito is, come and listen to my counsel, I share my heart with you. During prayer and fasting, heart to heart kayong nag-uusap ng Panginoon yan. And God will make you wise. Number 2, the power of prayer and fasting is, it gives victory. Sabihin nyo nga po, victory. Victory. Wala bang medyo lakas-lakas dyan? Sabihin nyo nga po, victory. Yan. Okay? So, kailangan ho natin ng victory. Every time, every breakthroughs, kailangan po niyan, sa bandang ending, victory.
Hindi pwedeng gusto mo ng success, pero pagdating ng huli, failure ka. No. Hindi po yung ginawa ng Panginoon. God wants to give us victory in what way? Saang paraan? Saang area? Victory over our old mindset. This 2015, change your mindset and believe that God will bless your 2015 and believe that this is your season. It gives victory over your breakthrough. Amen. That's why pag nagpe-prayer and fasting ho tayo, ang analogy po nito is sineselyuhan ng Diyos yung mga prayers natin, sineselyuhan ng Diyos yung mga dokumento na gusto mong ibigay sa Panginoon para maging valid. That's why meron mga architect, mga professionals, professionals na kailangang selyuhan nila yung mga planong ginagawa para payagan ng munisipyo na maitayo. Kung walang selyo, hindi maitatayo yan. At ganun po ang ginagawa ng prayer and fasting. God seals our prayers so that maging effective at maging totoo po sa buhay natin, mga Kristiyano. And I want to end this message right now having a challenge that kung ang mindset po natin is, ganito na lang ako lagi, change that mindset. Tingnan po natin yung mga taong mga naging successful and try to talk to them. Ano ba ang ginawa mo? Paano ka na ba naging successful? Tingnan natin yung mga taong may mga magagandang relationships sa asawa niya. Then try to talk to them. Involved in a cell group or small group because doon po sa small group, nandun po yung mga taong hitik sa wisdom. At kung ikaw naman po ay mabulag, talagang gusto mong maayos yung relationship mo ngayon sa anak mo na rebellious, you need to choose your breakthrough and claim that breakthrough that God will bless that breakthrough. Before I end, I want you to open your Bible in 1 Thessalonians chapter 5, verse 23, para maintindihan natin, bakit kailangan ko bang mag-fasting? Bakit kailangan ko bang mag-pray? In 1 Thessalonians chapter 5, verse 23, sabi dito, now, may the God of peace make you holy in every way. He will make you holy in every decision na gusto mong gawin this 2015. And may your whole spirit, soul, and body be kept blameless until our Lord Jesus Christ comes again. That's why we need to live righteous after mong maborn again. Right? Kasi kung gusto lang ng Diyos na masave ka, kung gusto lang ni God na after yung salvation ay mapa sa'yo, di sana nung inaccept mo si Lord ay namatay ka na. Pero hindi. Nandito ka pa rin ngayon, nakikinig. It is because mahalaga po sa Panginoon yung buhay natin. That's why, sinabi rito, and may your whole spirit, soul, and body. Tingnan niyo po yung pagkakasunod-sunod. Hindi po sinabi ni Paul dito na, and may your body, soul, and spirit. Right? Why? Because the most important po para sa Diyos is yung espiritu natin. Sa espiritu po tayo nakikipag-usap sa Panginoon. That's why every worship, minsan kinikilabutan tayo because the Spirit flows in your spirit. The Spirit ang nakikipag-niig sa ating Panginoon because God is a Spirit. Then, yung soul natin, siya po yung nakikipag-interact sa body natin. Kung ano yung nararamdaman mo, kailangan ikilos ng body mo. Kung ikaw ay galit, galit ang body mo. Kung ikaw ay masaya, masaya ang body mo. And then yung body, hinuli ni Paul because it interacts into your environments. Siya po yung nakikipsalamuha sa environments natin. That's why the spirit is very important. Kung hindi malusog ang spirit mo, yari ka na. Ketaning. And in prayer and fasting, it makes your spirit strong. It makes your spirit wise. It can lead you to make a good decision. It can lead you to choose a good and right breakthrough. Kung meron kang negosyo ngayon na gusto mong lumipad this 2015, choose that breakthrough. If you have your relational bandages, talagang sira-sira kayo,
choose the right path, choose the good, the right breakthrough po na ipinrefer po ng Panginoon para po sa atin. Ayusin po natin yung spirit po natin. Spirit, soul, and body. Why? Because when the spirit is healthy, it exercises the soul. And when the soul is healthy, dapat po nakikita ito sa ating body. That's why this coming 5 days, I'm challenging you, church. Kung hindi ka pa nakakagawa ng parang kakaibang bagay sa katawan mo, try this Jesus style. Try this style. At alam natin na naging result nitong style na ginawa ni Jesus. 2,000 years ago, the tempter, the devil, the serpent tempted Jesus Christ on the desert. But nasabi doon, after 40 days of fasting, walang nagawa si Satanas sa ating Panginoon. And I do believe, if you are decided enough, Pastor, kakaun ko yung sarili ko sa fasting tomorrow hanggang sa Friday. If you decided that Jesus style, I tell you, you choose the right path. You choose the right breakthrough to start this 2015. Why? Because pag hindi mo alam ang fasting, papaspasan ka ni tanim. Can we stand in our feet right now? You know, God is very faithful po sa buhay ng bawat sa atin. That's why He invented, He created this kind of activity, the fast, the prayer and fasting. Because He cares for your spirit. All things or material things are temporary lang po sa mundong ito. At ang binavalue po ng Lord, ng God sa buhay ng bawat sa atin is yung right spirit ho na meron ka ngayon because it interacts more kay God. And if you have, I will give you a chance, I will give you a time today. If you're being challenged, Lord, I will accept that challenge. Gagamitin ko yung Jesus fasting, although I am dual citizen na ako, senior citizen na, dalawa ng citizenship ko, no? Matanda na ako. But I will stand on my ground, trusting, keep putting my faith on that shepherd na hindi ako pababayaan. I will choose to accept the challenge. And if you're that person na kanina ka pa kinakausap ng Panginoon, try me. Can you raise your hands to God right now? Thank you for that hand. Thank you for that response. Thank you for that hand. You know, try Jesus style. Wala pong mawawala sa atin. Try Him. And He will make our spirit na talagang dekalibre. If you want na magkaroon ng dekalibreng buhay, if you want na magkaroon ng dekalibreng lifestyle, try mong magkaroon ng dekalibreng spirito. You need to fast and you need to pray. Father God in heaven, we thank you for this morning, Father, for reminding us, Lord God, about this Jesus style. Lord, there's so many material things na ipinapasok namin sa katawan namin, Lord God. Every month, bago ang sapatos ko. Every week, bago ang damit ko. Every year, nagpaparenovate ako ng bahay. There's so many material things, Lord God, ang ginagawa ko. But I forget to feed my spirit. Lord, thank you, Father God, for saving this time, Lord God, for me to remind, Lord God, that, Lord, meron palang Jesus style na nangyari 2,000 years ago. At ito po hanggang ngayon ay very effective for me to embrace the breakthrough na para po sa akin. Lord, we claim that breakthrough this morning, Father. We claim, Lord God, I speak directions, Father God, in the lives of those people na nalilito, Panginoon. Right now, Father, I speak life, Lord God, for those people na parang nangihinaan na ng loob nila, Father God. Lord, prepare our stomach, Lord God. Prepare our minds, Lord God. Prepare our body, Lord God, so that, Lord, we could feed more our spirit, Father God. This morning, Lord God, thank you for giving us wisdom. Thank you, Lord, for giving us victory, Lord God, over the wrong mindset, Lord God. Thank you, Jesus. You know, stop playing religiously. Because this is not religion. But this is relationships. God will acknowledge the sacrifices na ginagawa mo sa Kanya if you will feed your spirit.
Thank you, Jesus. Pagpalain niyo po ang bawat isang nandito. Give them the right breakthroughs this 2015, Father. In every families, in every lives, Father God, may your name be glorified in their lives. Maraming po salamat, Father God. In Jesus' name we pray. Amen. Come on, can we give our God the best praise that He deserves?